Ang ganda ng mist niya. Pinong-pino. Oh, I like that. Oh my goodness. It's magic. Ang galing. I'm in love. I don't know. Very moisturizing. I think ito yung first time na matatry ko to for the thirst trap. Char. Yeah. Medyo ligwak siya. Nope. Hello everybody! I am back. Opo, nagpahinga lang po sandali, but yeah, I am back. Lately, ito yung nakikita ko na madalas na nire-request na gawa natin ng review. I-try natin and wear test, of course. Easy! So we have the Skin That Works. We have the Active Skin Stick. Excited ako dito. TrueFlex Gel Powder. We also have By Face Setting Mist. So isang pang prep ng skin and then yung isa is setting spray. TrueFlex All Day Setting Spray. Eto sila. May mga new shades sila ng lip bullet and then lip tints. Mamaya yan. So simulan natin dun sa By Face Setting Mist. Bursting with skin conditioning ingredients. Meron siyang panthenol, echinacea purpurea extract, aloe barbadensis leaf juice, lycium barbarum fruit extract, all the good stuff. Ayan. So let's prep my skin. Wala pa ako nilalagay on my face. Sunscreen lang ilalagay natin. After this, ang ganda ng mist niya. Pinong-pino. 100 ml. Malaki na siya. Tama nga, shake well muna para ma-activate yung By Face formula. So, hintayin lang muna natin tong mag-set, matuyo sa aking face. Pwede rin pala siyang gamitin kahit na naka-makeup ka na. Kumbaga kung gusto mong extra hydration. Oh, may glow siya. Oh, I like that. Mag-sunscreen tayo. I'm using Get Ready With Me, SPF, BFF. Nakalimutan ko maglagay ng ganito. Alam niyo, mas gusto ko yung ganito kaysa sa clip. Kasi yung clip, minsan nakakaiwan, nag-iiwan ng body, no? O, diba? I-segue ko lang, available po to sa aming Shopee, Lazada, TikTok. Meron kaming ganito, guys, ha? Pag naghahanap kayo ng ganito, yung malapad. Mostly kasi nung nakikita ko available nito, maliit lang. Hindi enough para sa yung ganyang level. O, ayan, 20 pesos lang po yan. Link sa description box. Hair Velcro ang tawag dyan, guys, ha? Meron akong 3 shades dito ng Active Skin Stick. Ito siya. Lazy Proof Complexion Stick with a seamlessly blendable texture that delivers a blurring, natural matte finish for a polished look on the go. So, meron siyang dalawang antioxidants, caffeine and tocopherol. At ang coverage daw niya is sheer to medium. Creamy and buildable daw. So, first, let's swatch si Spruce. Let's see. Uy, parang perfect shade match. Hindi nyo makita, no? And then next is Beach. Okay, ayan si Beach. And then last one, si Sand. Alright, so ayan. Ang galing nung sinend nila sa akin, guys. This is PR scent, guys, ha? Pero of course, alam nyo na, rest assured, honest to goodness tayo. Ang ganda, sinabi ko lang kung anong shade ko sa Active Foundation nila. NL2 ako doon. Ito yung closest. Actually, kahit ano dyan, pwede kong gamitin. No? Spruce, Beach, and Sand. O, diba? Nahirapan ako kasi pareho. Parang almost. Siguro si Spruce, pwede ko siyang i-layer dun sa mga meron akong blemishes. No? Pero in fairness compared nung last week, diba? Sobrang lala nung blemishes ko ngayon. Medyo kumalma na sila. Tsaka nawawala na, naglalighten na paunti-unti. I-share ko sa inyo yung serum ko. Ang ganda nun soon. I think I'll go with Beach. Beach, parang si Beach talaga eh. Ano ba ibig sabihin ng Beach? Oh, okay. Ano pala siya? Puno pala yung Beach. Sa isang side muna tayo para mapakita ko sa inyo yung difference, ha? How to use. Wala naman. So, depende sa inyo kung paano nyo gusto. Ako, pagka stick, guys, kino-concentrate ko lang sa mga areas na marami akong blemishes. As in, konti-konti lang. A little goes a long way. Let's blend this. I'm using yung travel brushes. No, pwede rin naman daliri. Uy, matte nga yung formula niya. Parang hindi naman siya heavy, so magdadagdag ako. Madali siyang i-blend using a brush. As you can see, ayan walang kahirap-hirap sa pagbablend. Wala rin ako na-feel na lagkit. Hindi siya heavy, promise. Ano niyo, parang feeling ko may powder na siya. Parang ganun. Let's add more. Dito konti sa nose. May nakikita pa akong mga blemishes.
Diyan. And to spot conceal si Spruce. Kasi meron akong pimple mark dito sa baba. Kung gusto niyo na mas maganda yung coverage, daliri na lang. Ayun o. Kahit na ganyan-ganyan nyo lang yung daliri niya dito. Kasi kapag brush, mas lumilipis yung coverage na binibigay niya kasi mas kumakalat siya sa skin. Alam mo yun? Mas na-disperse. Tapos may mga nakukuha pa yan sa brush. Pero in fairness, tingnan nyo, hindi siya nagsustain. Talagang sa skin siya kumapit. Very natural lang siya, guys. Pero nakikita niyo yung glow. Feeling ko yan dun sa ano yan eh, sa mist na ginamit natin. Oh, may glow talaga siya. Okay, side by side. Ito yung meron na, and then ito yung wala pa. Tip guys ha, usually pag cream stick, hindi ko yan nilalagay sa buong face kasi I have oily skin and kapag nilagay ko yan sa buong face ko, malikit, mabigat. Cream kasi siya, cream stick. Pero to be fair, dito sa Easy komportable siya. Promise, hindi siya yung parang may oil. Sabi ko nga, di ba kanina parang may powder na siya, parang ganun. Merong 12 shades na available at ang price niya is 599 pesos lang. Madami na yun 7.5 grams. May gusto akong itry. True Flex Gel Powder Universal. Akala ko magkaibang shades. Pareho lang pala to. For all skin tones. Kaya universal siya. Kasi clear. So, siya yung magpapa-mattify. Gusto ko kasi itry siya as primer. Pwede din daw tong pang primer eh. True Flex Gel Powder Complexion Mattifying Balm. 499 pesos ang kanyang price. And 8.5 grams. Shatterproof Gel Compact. So, hindi siya basta-basta mababasag. And compatible with all skin tone and all skin types. Tingnan natin kung matatakpan niya. Oh my goodness! It's magic! Andiyan na yung pores. Sama na natin yung konti dito sa taas. We promise tingnan nyo. Silicone kasi siya. Tama ba? Is it? Yes, it is! Nakita niyo kung paano niya na-mattify? Ang galing Wala, nakikita ko na yung mga pores ko dito. Dati wala Welcome to the 40s Club. So, ayan. Ginamit ko siya as primer dito sa side na to Tingnan natin. Let's do this. Mas madali siya i-blend pag may gel powder. Let's add spruce dun sa mga blemishes ko. Ang galing nawala kagad Another tip pala na masashare ko sa inyo kapag ka magtatakip kayo ng blemishes, a little darker than your base. Konti lang hindi naman yung sobrang dark. Konti lang. I mean, kung wala kayong color corrector. Pero the best pa rin pag color corrector muna and then sa kanya lalagyan ng concealer or ganito, yung stick na ganito. Kasi maganda yung coverage niya. Okay, so i-compare natin yung side na gel powder muna mattified na kagad yung itsura niya. Parang okay din siya gamitin as primer. Whereas dito sa wala tayong nilagay, ayan kitang-kita nyo, yung glow, yung shine sa face ko. Hindi tayo magsa-setting powder. Itong gel powder yung gagamitin natin to set yung ating face. At ginagawa po yung kalsada namin. So, kung meron kayong naririnig na ayun, I'm sorry. Kaso kailangan nating I have to do this. Kailangan ko na mag-film. Let's apply. Hindi ako kampante na hindi powder yung nilalagay ko. Parang feeling ko maglalagkit ako mamaya. Pero sige, try natin. Baka naman kasi, 'di ba? Ang ayaw ko lang sa powder, sa totoo lang, makalat kasi siya, 'di ba? Pero kung effectong gel powder, ay sure. Oh, yes. Yun ang problema ko sa gel powder. Tingnan nyo, parang unti-unti na nadudumihan. Feeling ko unhygienic kasi nga sticky siya, 'di ba? Yun lang naman. Sa akin lang naman yun. Opinion ko lang naman yun. Pero pag mattify, wala talaga akong masabi. Tingnan nyo naman, mattified na yung face natin. Ang galing! Ang galing! Wala akong nilagay sa neck. Teka nga, maglagay tayo sa neck ng konti. So, ito na yung face natin, guys. Very natural lang. Tingnan nyo, nakikita pa rin yung skin ko. Hindi siya makapal. Tsaka pag hinawakan mo, ay wow! Promise, pag hinawakan mo siya, love that! Wow! Nakikita pa rin yung skin ko. I mean, yung, alam niyo, nakakahinga pa rin siya. Pero it looks nice. Kaso yung ilalim ng mata ko, kailangan ko, okay, magko-concealer lang ako, guys. And tapusin ko na yung aking entire face and I will be back. Feeling ko medyo naging dewy yung face ko dahil dun sa ginamit ko sa blush. Ang blush na ginamit ko is Vice Cosmetics na Do It All. Iset ko kaya siya with powder blush. Focallure, medyo parang naging dewy ako dyan. Pero tingnan natin kung ayan, ayan, ayan. Dewy lang naman, pero hindi naman siya mukhang oily, Pero promise, ang komportable niya. Tsaka parang skin ko lang din. Oo, promise. Tingnan nyo. Madali lang din siya i-blend. Hindi kailangan ng major skills sa pag-blend sa kanya. Very beginner-friendly, kumbaga. Tapos kahit na spot nga lang, kung kunwari, kung saan lang yung areas na gusto nyong takpan, kung marami kayong blemishes, kagaya sa akin dito sa baba, kung dito lang, pwede na. Diba, no? So, gamitin na natin yung True Flex All Day Setting Spray, 699 pesos, 100 ml.
Alcohol-free setting spray ito. Meron siyang panthenol, aloe barbadensis, leaf juice, and film-forming agents. Ito nga, pag may film-forming agents na ganyan, kailangan kapag in-spray mo siya, huwag ka muna magsasalita, hayaan mo muna siya mag-set, huwag ka muna gumiwi-ngiwi. Ang bango! Oh! Bawal mong salita. Okay, sabi ko nga. Parang mas may nadagdag siyang dewiness sa face ko. And I can vouch na merong film. Nafe-feel ko yung film-forming agents na yan Kaso parang nagmukha kong shiny after mag-setting spray. So, I will update you later. So, kumusta siya on my oily skin. Alright, so right now, wait lang. Bago tayo mag-swatch, time check muna tayo kasi baka matagalan ako dyan sa pag-swatch natin ng lips, yung mga bago nilang lip products. I mean, new shades. So, right now, it is 2:15. Dito muna tayo sa Lip Bullet Matte Velvet and Satin Shade Extension. Ang price nito is $349. Ang isa siguro. Wait lang, let me open. A modern take on the classic with bullet lipstick. Oo, nag-swatch ko nito before, diba? So, may dalawang matte, may dalawang velvet, and dalawang satin na new shades. Ay, ang ganda! Ang ganda nung may naka-engrave dyan. OEC nakalagay. This is Damsel. Uy, nice. Nice shade. Dito tinitingnan ko, sabi ko parang ang dark. Pero hindi naman. Let's apply. Nice. Uy, ang ganda. Parang siyang nude pink on my lips. Pero ano siya? Delicate rosy nude. Ito siya on swatch and ito siya on my lips. Matte to, guys. Kaya tingnan niya, nakikita yung pagbubalat ng labi ko. Pero nasa ilalim naman siya, so okay lang. Damsel. Ang ganda ng kulay. I'm in love. Si Possessed naman, unhinged brown. Oh my God. Para siyang si Obsessed, yung sa mousse nila. Hindi ko masabing, oh my gosh, I'm obsessed. No, I'm possessed. Ang ganda ni Possessed. Uy, promise. Hirap nga lang talaga ako sa bulat, pero ang ganda ng kulay. Pero hindi to transfer proof, diba? Teka nga. Oh, hindi siya transfer-proof, pero maganda pa rin naman yung itsura niya sa labi. Oh my gosh, ang ganda! Uy, Day, ang ganda! Ang ganda, no? Ang ganda ni Possessed. Mahilig kasi ako sa mga ganyan, yung mga brownish, ang ganda diba? Feel na feel niya na. Yeah? Sa True Velvet naman tayo, this one is Folly Naive Nude Beige. Nakikita nyo, parang medyo meron siyang konting sheen. Pero hindi ganun kabilis mag-show up yung color. Ayan, velvety talaga siya. Okay, apply na natin. Mas smooth to, definitely. This one is nice. Tsaka parang moisturizing siya kasi velvet Yun nga lang, parang mas gusto ko si True Matte. Kasi mas nakikita kagad yung kulay. Pero ang ganda niya sa labi ko. Ang ganda ni Folly. Maganda rin siya, Halos lahat. Alam niyo yung easy, the best talaga sila maglabas ng shades. Alam mo yung parang, parang yan talaga yung hinahanap ko. Parang ganun. Ganung feeling every time na nagsuswatch ako. So, ang difference niya with the matte, of course, ito, pagka-swipe mo, mafe-feel mo talaga siya na parang, velvety nga. Malambot siya, parang ganun. Si matte, medyo matigas. Of course, it's matte. Pero hindi naman siya matigas na may tugging sa lips Wala naman. Tapos yung feeling niya sa labi, parang siyang may silicone. Si Cabaret is Decadent Wine. Ooh, okay. Deeper shade naman to. Diba? Nakikita nyo? Parang hindi kagad nagsha-show up yung kulay. Let's apply. Uy, nice. Ano lang siya, medyo sheer. Hindi siya ganun ka-pigmented, kaya hindi overwhelming. If you have dry lips, mas masasuggest ko to. Habang ina-apply mo siya sa labi, may feeling na parang lip balm yung ina-apply mo. Yun nga lang, since ganun yung kanyang texture, and medyo deep yung kulay na to, make sure na i-apply mo siya kasi parang medyo nagiging uneven siya pag nilagay sa labi. Pero ganyan-ganyan lang, yan, okay na. So, ayan, si Cabaret. Dito na tayo sa True Satin. Let's start with Marzipan. Si Marzipan is Indulgent Pink. Ayan, nakikita niyo na yung shine. Medyo high shine na siya, yung satin. Okay, let's apply. It looks nice naman, pero not my cup of tea. Kasi unang-una, I don't drink tea. I don't know. Siguro mas bagay kasi ito sa mga mapuputi. Kaya, this one, okay lang. Parang meron akong ganito. Very common yung shade. Obviously, hindi ako mahilig sa ganitong shade. Kaya ganyan yung reaction ka. Okay, pero if ever naghanap kayo ng ganyang kulay, ayan. Alright, last shade, we have Deco. Vintage brown naman si Deco. Let's see. This one, yes. This one is nice. Sarang ang ganda ng timpla ng pink and brown sa kanya. Naglalaban yung pink and yung brown. Ang ganda, no? Mukhang natural lang. Parang ganun. And very moisturizing. So, that's Deco. Okay, dito naman tayo. Easy Lip Tints. Yung Jelly and Mousse Shade Extension. So, ito yung new shades nila. Let's start with Jelly. Jelly ba or Jelly? Jelly.
Moisturizing lip stain. Ang price nito is $349 each. So, si Ribbon daw ay Baby Beige Rose. Okay, ayan siya. Actually, hindi ko yata na-try yung dati nila. I think ito yung first time na matatry ko to. Ang na-try ko lang kasi yung blurring lip stain. Oh, I like it. Uy, ang ganda! Bakit hindi ko to na-try dati? Bet ko siya. Parang na-hydrate niya talaga yung labi ko. And yung itsura niya on my lips, parang nag-add lang siya ng konting color. Pero hindi siya mabigat sa labi. Hindi rin yung nagdidikit yung lips ko. Very comfy in fairness. Maganda siya pang everyday, no? So, that's Ribbon. Okay, next one is Mini Skirt. Ang cute ng name, Mini Skirt. Intense ang kulay nito. This one is Skimpy Rosewood. Medyo deeper than yung color compared kay Ribbon. Mas perfect to for me. Si Ribbon kasi medyo light pa na. Ito, parang labi ko lang din, ganyan. MLBB. So, that's Mini Skirt. I like this. Hindi ko pa kasi ito natatry. Ngayon ko pa lang na-try yung Jelly Moisturizing Lip Stain. Very moisturizing talaga siya. Pero minus the lagkit feeling ha. Ito na yung Mousse Blurring Lip Stain nila. Let's start with Trap Thirsty Warm Brown. Yes, give me more browns, AC. Parang mas mild siya. Kasi naalala ko yung first, etong blurring lip stain nung na-release nila. Parang mostly mga deeper shades of brown. Ito very... you know, very pa-cute brown lang siya. Tsaka kung ayaw nyo talaga yung feeling ng malagkit sa labi, you should get this. Ito yung pinaka-komportable talaga ever. Para siyang silicone talaga. Pero, oh my gosh, ang ganda mo! Ang ganda-ganda mo! Ang ganda niya talaga. Tapos, ang lambot ng labi ko. Parang ang sarap mag-kiss. Nakakalambot siya na lips. That's Trap for the thirst trap. Char. Last shade, this is Rogue Full-Bodied Merlot. Parang medyo wine yung kulay niya. Oh, yes, moms. Yeah. Ang ganda niya. Alam niyo, yun lang ang problema ko dito, Wim. Mabilis siya matanggal. Pero wala namang problema sa akin na mag-re-apply kasi nga, ang sarap niyang i-apply dahil ang lambot-lambot niya sa labi. Alam niyo yun, yung ganong feeling. Yun nga lang, another thing to note pala ha, hindi ko bet yung amoy niya. Nakakahilo. Parang amoy liquid paper, parang ganun. Yun lang yung concern ko. Pero other than that, hindi naman parang habang ina-apply mo, dun mo lang siya maaamoy. Oh, I like this. Ito na lang susuotin ko. Pag tinignan mo siya dito, parang ang dark. Pero iba ang atake niya pag nasa labi na. Diba? Rogue. Alright, so that's that. Available na yan sa EC. Okay guys, time check. It's now 2:42. Kailangan ko mag-re-apply. Parang ang shiny-shiny ko. Hindi ko alam kung dahil sa setting spray. So magre-re-apply ako nitong matte gel powder. Hindi ako magbablot. Ito lang lagi kong gagamitin. So tingnan natin kung anong itsura. Kasi yun naman talaga ang purpose niya, diba? Ayan. Instant mattified. Dito din sa noo. Pero ang bilis lang isang, diba? Ganun-ganun ka lang mattified na yung face. Ready to aura na tayo. I will be back later, guys, ha. I-wear test natin to. Huwag kayong mag-alala, okay? Guys, mag-update lang ako. Patayo pa lang ako. Nagliligpit lang ako ng mga gamit dito. Kasi nagbabalot siya dito sa, dito sa baba. Siguro kasi ang dami ko nilagay dyan dahil nga may mga blemishes tayo dyan. So, gagamit ako ng ibang concealer for that. Pero sa ibang areas ng face, okay, wala akong problema. Hindi siya parang nagkikiki or nagbabalat, wala. Ito lang talaga yung sa baba kasi dinamihan ko yan. So, sa spot conceal, I will use another product. I will use the Vian concealer para lang matakpan yan kasi hindi ako, gusto ko talaga matakpan dahil ang dami kong blemishes sa baba. So, pagdating sa spot concealing, medyo ligwak siya. Kailangan ng ibang product for that. Pero kung ilalagay mo siya sa face, very comfy, wala naman akong problema doon. Anyway, ang claims naman nila is sheer to medium yung coverage. So, hindi talaga enough yun to spot conceal. So, ayan, tingnan nyo. Kailangan ko talaga ng ibang concealer pang spot conceal. Doon lang naman ako nabitan sa kanya sa coverage. Hindi enough to spot conceal. Is now 9:51. Ilang oras na in total? Almost 8 oras na on my face. Let's start with the setting mist, yung by face setting mist. Okay siya pang prep.
Pero take note, meron siyang dinadagdag na glow sa skin. Meron kasing iba na, gaya ko, may times na super oily ng skin ko, so nagsiskip na ako ng ganito ng yung mga glowy-glowy ganyan. Grabe kasi yung oily skin ko, grabe talaga. Maganda siyang pang prep kasi parang all-in-one na siya. Very hydrating sa skin. I like this. Hindi ko masabi na you should get this. Wow, wow, wow. I like this. Gagamitin ko to ulit. Maganda siya pang hydrate ng skin before ka mag-makeup. Pero hindi ko siya gagamitin kasi pwede mo rin siyang i-spray ng pagkakunwari. Kailangan mo lang ng extra hydration sa skin mo nang naka-makeup ka na. No. Hindi kaya rin ng skin ko yun, ng oily skin ko. Yung active skin stick, it's a yes sa akin. Komportable siya. Pero take note guys, sa akin kailangan ko ng concealer for spot concealing kasi may mga blemishes akong kitang-kita. So, gumamit ako ng ibang concealer para doon. Sheer to medium lang ang kanyang coverage. In short, mas mag-enjoy kayo dito kung okay naman ang skin nyo at the moment, ganyan. Alam nyo, napansin ko sa kanya, very lightweight, walang kahirap-hirap i-blend. And usually sa mga ganitong stick form na foundation, malagkit at heavy sa face. Pero surprisingly, ito para siyang may powder, parang ganun yung feeling. Magagamit ko to for sure, especially kapag nagmamadali ako mag-makeup, tapos ipapatungan ko na lang siya ng powder. So I said powder because I didn't like this. Wait, maganda siyang primer. Diba ginamit ko siya kanina dito? Until now, hindi pa rin tingnan nyo, parang filtered yung dito ko compared dito. Pero, kailangan ko talaga mag-set with powder. I don't know. Hindi pa rin kaya. Hindi kaya nito. At saka, tingnan nyo, wala siyang separate na lalagyan. Parang hindi siya hygienic. Diba, nag-touch up ko. Dinala ko to Umalis kami, dinala ko to. Tapos, wala akong dalang blotting paper. So, ito lang talaga yung ginamit ko para matanggal yung oil sa face ko. Ito meron. Nakikita niyo yung mga kintab, diba? Nakikita nyo. So, ayan, maglalagay tayo. Nakakatanggal siya ng shine sa face. Yes. Pero, parang ang dugyot na. Ayoko. Parang ayoko ng ganyan. Hindi ako fan ng ganito. Diba na-review ko na rin yung BLK at saka yung Chill Lab. Mas gugustuhin ko na lang mag-powder na lang kasi ayoko nung ganyan. Yung may iniiwan dun sa medyo sticky pa man din siya. Kagaya niyan, parang may mga maliliit na hibla ng buhok kung nakikita dito. Ayan, Medyo, hindi ako fan nito. Hindi ako fan. Ayoko niyan. Siguro kung merong hiwalay na lalagyan to, pwede. Kasi tingnan nyo, isang beses ko palang ginamit, today pa lang. Tingnan nyo, ganito na yung itsura niya. Diba? Para sa akin, mas maganda siya as primer. I-primer na lang natin para matakpan yung visible pores. Maganda siya actually. Pantakip ng visible. Pwede siyang daliri lang. Tapos ilalagay sa ibabaw. Yan ang maganda. Pwede yata to daliri na lang. Kaso ganun din. Ikakayad mo din yung ginamit mo dito. Ikakayad. Pero so far sa lahat na na-try ko na gel powder, ito yung pinaka walang iniiwan na hindi ko ma-explain. Almost powder yung feeling niya. Ang galing. Dalawa na yung na-try ko. Ito yung pangatlo. And ito yung pinaka maganda ang texture. Yes. Pero gagamitin ko na lang siya pantakip talaga ng mga visible pores. Pero as pang touch up, or pag nasa labas na ako, tapos nakita kong oily ako, tapos igaganyan ako. No, parang magagalit yung mga chismis sa mukha ko. Parang, no, don't do that. So, ayun lang. Ulitin ko, nagustuhan ko siya as primer. So, gagamitin ko ulit to as primer. And siguro pang patong, kapag ka nakikita ko yung visible pores ko dyan. So, ayan, sa mga naghahanap ng perfect na product for their visible pores, you should get this. Yung setting spray, feeling ko nakatulong din siya. Yun nga lang, parang hindi ko gusto yung iniwan niyang film on top of my makeup kanina. Parang feeling ko ang oily ng itsura. Or siguro hindi lang ako sanay. Pero I will update you. Like I said, hindi ako nag-first impression review ng final, ito na yung final thoughts ko dun sa product. Kasi I have to test this out with different bases, different foundations, ganyan. Pero it looks promising. So, ayun. Ako naman kasi hindi talaga ako pala gamit ng setting spray. I don't know. Siguro, wala na akong time. Madalas nakakalimutan ko. Ang ginagamit ko lang talaga na setting spray na talagang tiwala ako is One Size. This one, Until Dawn.
ito talaga yung trusted ko. Pero hindi ko ito inaaraw-araw ha. For special occasion lang siya. Kasi hindi rin maganda na laging naggaganyan. Feeling ko nakaka-clog siya ng pores. Opo. Oh, by the way, yung sa lips, tingnan nyo, wala na rin siya. Yun nga ang ano ko. Maganda yung mga shades niya. Maganda yung feeling niya sa labi. Not drying at all. Yun lang, kailangan mong mag-reapply. Kasi mabilis siyang matanggal. Yun lang yung downside sa kanya. Pero, okay lang naman if you like reapplying. Walang problema. Pero, one of the most comfortable talaga na lip product na na-try ko. Easy. Especially this one, yung mousse. Yung mousse nila, ito yung pinaka-komportable. Dry siya, pero ang lambot sa labi. Ito yung pinaka-perfect na pang-blurred out. If you want yung blurred sa lips, ito. Okay, so that's it. Sana nakatulong itong aking first impression review ng bago ng Easy. Ayan, let me know your thoughts if you have tried this. Ayan, para makatulong din sa iba. So, ayan lang. Thank you so much for watching. Kung nakatulong itong video na to, don't forget to leave a thumbs up. Baka naman. Oo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Marami tayong next upcoming na videos. I will see you again on my next one. Thank you. Bye!